Grabe, napakatindi ho ng mga punto de vista na yan. Itong si Ma'am Sas Rogando Saso. Dito sa video na to, pag-usapan din ho natin ang ambush interview ng ating presidenteng Bangag. Ang kakagising lang ho ata niya. At base ho dito sa ating nakitang interview na to, tila bagang wala pa ho siya sa wisyo kung ano sasabihin niya sa media. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Yun na nga, wala na ho maraming intro-intro pagkatapos ho ito ng pagkikipagpulong niya dyan sa MDRRMC. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin ang ambush interview ng ating presidenteng Bangag. We just kakatapos lang ng briefing ng ating NDRMC tungkol unang-una sa response natin sa Typhoon Tino. Mabigat talaga ang mabigat. Heavy. Actually, Region 6, 7, 8, Mimaropa, tumabot sa Negros Island region. Heavy. Dahil tumawid ang Tino and the damage is heavy. And so heavy. we are doing our usual relief. Yung ano mo dyan, yung tama nitong si Tino, parang yung tama mo lang sa pulburon, heavy, di ba? Pambira talaga itong presidente na to. Pagkatapos na nangyari, doon pa lang ho sila nagpiprepara kung ano gagawin sa mga kababayan natin. Alam niyo ba mga kababayan, kung sapat ang preparasyon ng pamahalaan, wala ho tayo sa sitwasyon na to. Kung nakahanda na, yung naka-preposition na, kung tawagin yung mga relief goods, yung tulong ng mga ahensya ng pamahalaan, wala ho tayo dito sa usapan na to. Di ba? Ang pinaghahandaan na ho natin ngayong mga panahon na to, yung napakalakas na bagyo natatama sa Luzon, sa susunod na linggo. And support activities para lahat ng mga na-displaced, lahat ng naging biktima ay matutulungan natin ng pamahalaan. Together with national government, together with the first responders, of course, the LGUs, maayos naman. The only problem is that napakalakas ng Tino. Unfortunately, meron tayo. Walang mahinang bagyong dumaan sa Pilipinas. Pambihiran yan. Walang mahinang bagyo. Lahat malakas yung bagyong dumaan sa Pilipinas. Ang problema dito, yung pamahalaan. Yung bagyo, alam na natin, natural, bagyo yun eh. Unpredictable yun, kaya nga pinapangalan yan, babae. Hindi mo alam kung malakas o mahina. Anong pinakamagandang gawin? Maganda. Kasi yun yung kontrolado mo, yung lakas ng bagyo, yung hina ng bagyo, intensity o signal. Hindi mo kontrol yan. So wag mong pakialaman yan kung malakas, mahina. Ang importante dito, ano bang ginagawang hakbang ng pamahalaan? Yun kasi kontrolado mo yun eh. Yung pagpe-preposition ng mga speedboat, yung mga relief goods, yung evacuation center, kontrolado natin lahat yan. Kasi wala pa ang bagyo, nandiyan na yan, pwede na natin gawin. Pero dahil nga, presidente natin, di natin malaman kung banga, gusin-tusin to. Ayun daw ho mga kababayan, magaan na daw ho sila, mamimigay na sila ng relief goods. Ano ba namang klaseng tayo presidente ito? inaabangan na parating na may potensyal na maging mas malakas pa. Itong natin. Ano kaya mo pa? Wala naman kasi problema. Mag-resign ka na kung hindi mo na kaya. Merong mga individual na kayang gawin yung trabaho mo na yan na mas mahusay. Kung hindi mo na kaya, wala namang hindi ka naman namin sasabihin, hindi nyo natapos yung termino niya. Okay lang yun, wala problema. Kung hindi mo na kaya, mag-resign ka na. Base sa mukha mo, hirap na hirap ka, brad. Napangalanan na one. And so we are also preparing for that. Yung pinakamalaking problema na nakita namin is that yung lahat ng personnel natin na nandun ngayon sa Visayas para asikasuhin nga ang relief and support ng pamahalaan doon, ay kailangan na natin pag-isipan kung ilan doon, kung sino doon ang pwede nang dalhin para paghandaan na yung uwan, which is going to hit central and northern Luzon. Bangag ka na naman, yan. Southern, northern nga eh. Inuuna mo kasi yung pa-English mo, buwisit ka. Mukhang ang landfall sa Cagayan na naman. Yeah. We will already be feeling the effects, yung ulan and some winds siguro by Sunday morning. Kaya yun ang aming binabalanse kung hindi namin iiwanan ng Cebu hanggat lahat na in place na the same thing, but we will do as much as we can to anticipate. Lahat na naririnig niya yan, puro dakdak lang yan, puro laway lang yan. Wala naman nung talagang gagawin yung mama na yan sa totoo lang. Ito, wala akong gagawin yan. Wala yan yung sinasabi niya na hindi namin iiwanan ng Cebu. Anak ng tawa ba? Pero ang gagawin yun, tatambay kayo dyan, wala namang kayong ginagawa. Pambihira. Kasi kung ginawa nyo trabaho nyo, bago pa dumating ang bagyo, meron ba kayo narinig na anunsyo? Babado tayo sa social media, di natin naririnig yung mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan, DPWH, DPWH, nasanay tayo sa visit na DPWH yan. Diba? Marami tayong diba? Hindi natin narinig ang mga ahensya ng pamahalaan na inaabisuhan, binabalaan, sinasabihan ng ating mga kababayan na, ano na ha, malakas tong isa na to ha. Di na tayo natuto. Pagdating ho ng Bermans, mga bagyong dumarating sa Pilipinas, malupit ho kung humagupit. Di ba? Ondoy, Ulysses, November din ata yun eh. Ondoy. Basta Bermans din yan kung di tayo kakamali. Yolanda, puro Nobyembre ho yan. Yun, anticipated na natin. Basta bagyong Nobyembre, malakas ho yan. Kasi yung mainit na hangin at malamig na hangin, nagsasalpukan, papasok ang Bermans eh. Malakas ho talaga yan, kaya nga low pressure area eh. Pagka nag-develop yan, magiging typhoon. Kung ganun doon lang ho tayo, hindi ho tayo si yung pangalan nun? Yung resident meteorologist ng GMA7, di ba? Ganun ho yun. Basta Bermans, pagka papasok ko malamig na hangin, siguraduhin nyo, malakas ang mga bagyong dumarating. Alam na natin yun. Ba't ngayon dito kay Bagyong Juan, naghahanda kayo? Kasi alam nyo malakas. Pero yung ginagawa nyo paghahanda ngayon, hindi namin narinig, hindi naramdaman ng mga taga Cebu bago dumating yung bagyo na yan.
Util talaga we eh. anticipate well and we prepare well, marami tayong nagagawa para medyo mas mabawasan ang effect. Pero napakabigat nung nangyari sa ng Tino. Bangag-bangagan ang laban, no? Unfortunately, the casualty count is very high. Madami tayong deaths that we have suffered. And I do not want to give a number because we are still in the process of validating all the numbers about. Ayaw niya magbigay ng numero kung ilan yung casualties eh kasi napakalaging kahihiyan noon. Anak ng toko, may pondo mga ahensya ng pamahalaan para maiwasan yung mga ganyang klaseng senaryo eh mapahanggang sa ngayon eh talagang, di ba, kitang-kita natin na walang ginagawa, napaka-inutil ng administrasyon na to. Ano pa naman yung pondo nyo? Hindi na kailangan ng confidential and intelligence fund dyan. Meron ng forecast, merong bagyong darating, Nobyembre, malakas yan sigurado, maganda kayo. Mayat-maya sa radyo, mayat-maya merong text barrage, di ba, merong nagbabahay-bahay, mandatory evacuation, nakalatag na yung mga trabaho. Sabihin mo, PH, ba't di ikaw gumawa? Alam mo naman pala. Hindi ko naman trabaho. Alam ko lang kasi nakita ko kay Tatay Digong na ginawa. Nakita ko na halimbawa yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, possible palang gawin yun. Na yung casualty mapababa dahil sa magandang paghahanda sa mga bagyong paparating. Pero dahil nga siguro tanghali na kung gumising tong si Bangag, napupuyat siya sa kakapulburon niya, ayun, daming nasawi. The damages, etc., the number of people who have been displaced, the number of families that are under evacuation centers, those that have been displaced na umuwi sa kanilang mga kamag-anak, sa mga kaibigan, those are still being processed, but it is a significant number. So that's the situation for now. We are continuing our relief and support for those who were hit by Typhoon Tino, but we are also doing everything that we can para ma-anticipate at makapaghanda tayo ng mabuti dito naman sa parating na Typhoon Uwan. Because of the scope of shall we say problem areas that has been hit by Tino and will be hit by Uwan, there was a proposal from the NDRMC which I approved that we will declare a national calamity because ilang regions na yan, there will be almost 10 regions, 12 regions that will be affected. So pagka ganun karami, ganun ng scope, then we will really have to, then it is a national calamity. So that gives us quicker access to some of the emergency funds. Yun ang sinasabi ko. Pagkausapang pondo, mabilis yang si Marcos Jr. Stage of calamity kayo para mabilis natin ma-access yung pondo. Yung pondo, itago nyo na. Pambihira, nanakawin na naman yan. Basta pondo usapan, anak ng tawa sigurado, mabilis pa sa alas 4. Siya ang nag-a-anunsyo. Secondly, mapapabilis ang ating procurement. Yeah, procurement. Procurement. Yan yung mga gusto niya salita eh. Yung mga pondo, di ba? Yung paglabas ng pondo, procurement. Yan ang malupit. Di ba? Imbis na i-comfort niya yung ating mga kababayan, yung para magmukhang matalino at merong ginagawa, yung mga medyo technical details sa kanyang ilinalatag. Hindi siya sabihin niya, ang pamahalaan niyo ho, nagtatrabaho. Nandito ho ang inyong presidente para tulungan kayo. Di ba? Pero hindi, yung kapirahan ng kanyang binibida. Anak ng towa. Laki siya nakakaw talaga, pambihira. The usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to the victims of the storms. So that's the way things stand now. We will keep giving you bulletins as the days pass. Thank you. Yun. Ang dating talaga niya ang tawag dito. Rockstar na rockstar dating ngayon pagkatapos na gano'n dahil alam niya di naman siya makakasagot dahil nga baka nasa ilalim pa siya ng impluensya ng kanyang pagpupulburon kagabi. Mahirap ho yan. Tataas ang sugar niyo dyan. Pag mataas ang sugar niyo, sa sobrang ka-hyper niyo hindi kayo makapag-isip na matino. Yung utak niyo medyo foggy. O dahil nga sa kakapulburon nitong mama na to, malamang sa malamang yung nasa ilalim pa rin siya ng impluensya ng pulburon. Kaya pagkatapos niya nagsalita, wala nang tanong-tanong. Baka kung ano po masabi niya Baka ikwento pa niya kung ano flavor ng pulburon ng tinira nila kagabi. Pinipig ba yan? Ubi ba yan? Durian ba yan? Yeah? Pambihira talaga itong si Bangan. Dito na nga tayo kay na Ma'am Sas Rogando Sasot. Buti pa to talagang mabibigat kung bumalagbag. Ito pakinggan natin mga kababayan. Matagal na natin di na bibisita tong channel nitong si Ma'am Joey. No? Papasyalan natin ngayon. Pasadaan natin itong Maloy. No? Nangyari kay Ma'am Joey. Ba't para atang pumayat siya. No? Pumayat siya ngayon. No? Nangayaya si Ma'am Joey. Oh. Payat na siya ngayon. Payatot na. Dito na lang. Okay na yan. Rekta na tayo dito kaya ano. Palakpakan muna natin itong si Ma'am Sas Rogando Sasot. Tsaka itong si Ma'am Joey. Yun. Okay, gang. Wala kang charge? Ano na siya, hindi na siya, what's this? Can you hear me, mga bakla? Yes, Yeah. nandito ka namin. Loud and clear. Sinabi ko lang bakla, sumagot naman si Mami Laika. Present daw. That's why this is no longer natural. Can you imagine? Yung tao, wala ka palang ebidensya. Correct. Ano siya, girl? Thank you kay Joey, no, na in-echo niya uli yung, kasi paulit-ulit ko sinasabi yan before na, kaya nakakulong si PRD sa ICC, kasi binoto siya ng bawat taong bayan to do exactly why he is now being detained in the ICC. So, hindi na siya,
Kaya tama yan na we have to do our part, okay, in order to bring back PRRD to the Philippines. Kasi yan naman gusto ng ating beloved old man, no? Just to be back at the Philippines. He doesn't care kung kulong siya sa Pilipinas or whatever, but you need to bring him home. And second, I really think kaya nagkakaletse-letse ngayon yung Marcos administration because of this. Diba bumagsak ang tourism? Like, my God, it's collapsing before our eyes. Nako, yun na. Kakaiba. What do you think, Mami Laika, diba? Kakaiba ngayon sa kahit anong aspeto, Sas. Yan, isa pa yan, tourism. Congratulate mo pala si Mami Laika kasi 1M na daw yung paper loss niya sa PSE. Nako po. 1M na daw yung loss niya sa PS. Ouch. Congratulations, palakpakan nun natin. Yan si Mami Laika. Wish ka talaga. 1M? Tapos hindi mo ako binibigyan ng abuloy? May 1M ka pala. Ako po. Loss nga eh. Bigyan niyo ako ng abuloy? Kakaaraw ng patay, hindi niyo man lang ako naalala? Ako sa Pasko ako. Aalalahanin kita, Ma'am Sastrugando Saso. Ay, ako naalala kita. Buti si Joey, naalala niya ako nung araw ng patay, nagbigay siya ng abuloy. Kayo hindi kayo Ipa-plus ko yung number dito ni Ma'am Sastrugando Saso yung numero niya para makapag-abuloy ho kayo sa kanya. Teka lang. Ilagay ko ho siya para at least makita ng mga kababayan natin. Sa mga gusto magpadala ng abuloy, huwag na ho kayo magpahuli kay PH Update. Rekta na ho kayo kay Ma'am Sastrugando Saso. Ayan ho ang numero niya. Ayan ho. Tuloy ho natin. nagbibigay. Ayan ang numero. Oh my God. Ayan ang bahala dyan. Respeto naman sa patay. Mm. Magbigay na kayo ng abuloy sa patay. Anyway, so, ano talaga siya? So, stuck. Can you imagine the Philippines is not there's no war on drugs that the Philippines is being criticized for in international media almost every day. There's no pandemic. What else? There is absolutely nothing that could go wrong in the Philippines given its current condition. The only thing that's wrong right now is the admin itself. Alam mo yun? Yung kasi parang nung panahon ni Gloria, no? Gloria was so good that when she left, the country can run on autopilot because of the good economic fundamentals. Hindi ba, Mami Laika? Yep. And then, kaya nga si Noy Noy noon, hindi niya na kailangan masyadong tumambling-tumbling because the fundamentals are there. So, Noy Noy would have to be a really bad president if he would not ride on the wave of what Gloria started. Bakla, how can you justify the current situation? There's really nothing working against the Philippines. In the big picture, nothing. Yung sasabihin nila, kasi tsakang infrastructure, kaya walang masyadong turista. Bakla, our infrastructure has always been like this. Correct. Pero, bakit ng panahon ni Duterte, pumalo ng 9 million? Tapos ngayon, mas maganda nga ang infra ngayon sa tourism compared before. Mas maganda ngayon. Correct. Kasi yung level ng tourism yung bakla, 2015 levels. 2015 infra is different from the 2025 infra. Because of the number of ports and airports na napaayos nung PRRD time, that really contributed doon. Kaya rin mataas yung, di ba, record-breaking levels rin yung tourism arrival ng panahon ni PRRD. One of the reason for that is because may mga nabuksan na port, napaganda yung mga port, it's easier to go from one island to another island, di ba? Actually, there's really nothing that should be going wrong in terms of tourism, stocks exchange. Kasi, in fairness kay Pinoy, no, he didn't fuck up the economy of the Philippines. It was okay, pataas na yung trajectory. Alam mo yun, ano nga yung trajectory ng Pilipinas Tapos pagdating kay Bongbong, bakla, you inherited a lot of the things from all the previous administration, and then you cannot make it work. So, may politika. Hindi yung previous administrations ang may sala. They inherited the same kind of past just like you are. Pero hindi mo siya, you cannot do something great about it. Bumulusok. Bakla, ngayon lang ako nakakita ng balita na the Philippine Stock Exchange is the worst performer in the world. I am already 42 years old. Pero mukhang 30 lang yan si Ma'am Sastrugando Saso kasi slim siya No? Payat kasi pagkapayat ka, medyo
Bata ka tingnan. Kala ko nasa 30, 35, 30, ganun edad pa lang yun siya. Totoo lang. Pero 42 na pala si Ma'am Sas. This is the first time I've ever heard. We never even heard this during the pandemic. that is why I think Bongbong Marcos already cemented himself as a president even worse than Pinoy. Kasi si Pinoy, at least kahit paano, si Pinoy, he was able to ride the wave of what Gloria started. Hindi, kung ano yung na-start ni GMA, hindi niya ni-ruin. So, si Pinoy, ang problema lang dito kay Pinoy, yun nga, parang bad decision maker, ganyan, masyadong political yung kanyang mga decisions, mga ganun. Pero yung fundamentals, kahit paano, hindi niya finack up yun. Ganon, hindi niya finack up yun. Ang pangalan nito, itong kay BBM, si PRRD, nilevel up niya yung fundamentals eh. Maganda yung, kumbaga, kahit paano yung infra, pinaganda in order to, to pave way sana, to pave way dun sa low-lying fruit which is tourism eh. And nung tumakbo si BBM, sinabi niya yan na tourism is something that we have to pay attention to kasi it would give job immediately to the people. So dapat hindi natin yan ma-fuck up. Kasi mabilis pera dyan eh. Mabilis yung balik dyan. Pagkatapos, we have all the beautiful places to visit, ganyan. So kumbaga parang, kailangan mo talagang pagyamanin yan. Anong ginawa? Konting effort na lang. Konting effort na lang para dyan. You have to do something really, really, really bad para umabot yung tourism natin sa ganitong level, sa negative 25.6% sabi ni Sas doon sa write-up niya, na-decline doon sa tourism arrivals natin. And sabi ko nga nung last na live, it is actually a combination of series of fuck-up para makarating tayo dito sa monumental fuck-up ni BBM. Putang ina, anong atarantaduhan ang ginawa mo para ang Bohol at ang Boracay ay mga mute? Diba? Bohol at Boracay, puntahan na yan. I mean, you don't even have to do so much para puntahan ng turista yung mga yan. Palawan, parang wala ka nang gagawin. Invite mo na lang punta kayo rito. Parang anong meron? Bakit hindi na tayo pinipili ng mga turista? Unang-una kasi po, ang isa sa malaking volume ng turista nanggagaling sa bansang inaaway natin. So ano na yan? Inaway mo yung China. Yan yung malalaking, di ba dati din yung turista pag pumunta dito yung mga Chinese, pulutong. To the point na nakakairita kasi parang ba't puro inchik na nakikita ko. O, inaway natin. Alam mo, kaya you cannot save the tourism industry without changing your foreign policy. As simple as that. The media has to shut up. The media single-handedly killed. And the media won't admit this, ha? So, kaya nga, yung DDH, yung diehard Duterte haters, they have no plan to reverse this condition. Actually, their plan is to actually worsen it. Ano gagawin nila? Gusto nila sila umupo. Ano to? Mag-double down kayo ng anti-China hate. Bakla. Mga bakla. Gusto ko lang ipaalala ha. 2025 na. Tapos na ang first quarter ng 21st century. Nasa second quarter na tayo. Bakla pag hindi mo inayos ang second quarter, aminin nyo yan. Mahirap nang humabot sa third quarter at fourth quarter. Pero aminin nyo sa school. Hindi ba? Aminin nyo yan sa school. Pag bumagsak ka ng first quarter, di mo naayos ang second quarter. Buklo. Tatanda na tayo. Maring Laika, Maring Joey. Hindi pa rin nakakabangon ng tourism industry. Hindi ka na makakabangon. Alam mo, hinihintay nila na ang India ay maging ka-level ng China in terms of tourism expenditure. It will not happen in the 21st century, mga Inday-Inday. Sino nag-iintay niyang Sas? Dasal-dasal lang, ganyan. It will never happen. It will never happen in your lifetime because Sakit ng mindset ng mga Indiano. Kasi nakita niyo ba ang savings ng India compared to China? I-fact check mo ako kung magkano private savings India. Ano lang siya, girl? 18.1% of GDP. Maliit yan for 1.7 billion. Billion population, Oo. Kasi ang China nasa 43.24%. So it's twice. Ano pa lang to? Ngayon pa lang to ha. Hindi pa umaarima yung AI something. Kaya nga naluloka ang West kasi baka tumataas ang private savings sa China. Ibig sabihin nag-iimpok yung mga tao. So ibig sabihin the Chinese population has the most disposable income for decades to come.
for decades to come. At yung mga Chinese na yan, mas gugustuhin nilang gastusin ang pera nila sa travel. You know, kasi yung mga magulang ng mga yan, yung mga parents ng mga yan, hindi nakapag-travel noon. Lalo na yung pag umariba na yung mga pag umangat na yung rural areas ng China, yung mga nasa rural. Kasi lalo na yan, hindi yan talagang takam na mag-travel outside China, no. So wala na. Wala na there is nowhere in the world that you can get tourists. Nowhere. Yung kung hihintayin niyo yung India, ay baka next incarnation pwede. Pero it's not possible in your lifetime, no? So you don't actually have a good substitute to China. Kaya wala na. Kaya kita mo, bakit ka, diba? Bakit ka utang na parang para sa mga utang na to? Wala nang nararamdaman. Hindi naman siya na wala namang saan ba siya ginagamit? Bakit ka utang na utang? Kasi baka wala na pumapasok ng pera. Pero That is how natin. it has collapsed. Like I cannot imagine. Stocks exchange collapse. Bakla. Mga bakla kayo. Okay, have you ever heard in your entire lifetime that the Philippine Stocks Exchange has been called the worst in the world? Not in Asia, not in Southeast Asia, in the world. Bakla kung North Korea may stocks exchange, siguro mas maganda pa sa stocks exchange dito sa akin. pero Kasi isa tayo sa parang, may maraming foreign. promising. Oo, Kasi tayo sa promising market eh. Oo, tapos ngayon biglang iniiwasan tayo. Kaloko. Oo. Tapos sabihin na naman ng iba, kasalanan niyo yan kasi inaaway niyo si BBM, kaya yung parang, so kasalanan namin, nagre-react kami sa mga palpak ni BBM, kami tayo may kasalanan. Nagkaroon ng flood control, di ba yung may kasalanan nun kung nagre-react kami sa flood control? At kung pinapahingi namin na may corruption, kasi which is dapat naman talaga humingi na may corruption. O kung humingi yung may corruption, wala ng trust yung mga investors sa atin, kasalanan namin? Kasalanan ng mga maiingay na DDS? Parang pakatong si Anticlear, no? Bobo. Ano talaga, wala na akong energy dito kay Auntie Claire. Ano na talaga to eh, yung parang, yung may kalyo na sa mukha. Ganon, yung hindi talaga niya na nararamdaman yung sold na yan si sold na yan si Auntie Claire. Alam niya na yung consequences alam niya na yung mangyayari sa kanya after this. Kaya I don't think makikita pa natin sa Pilipinas yan pagka wala na si BBM sa pwesto. Maninirahan na yan sa ibang bansa. Malamang. Ganon. Iba na yung iba na yung yung parang pinipili niya talaga maging tanga. Oo, Pinipili grabe na niya maging tanga. yung parang okay na economy natin, parang putang ina mo talaga ba? Ayan na nga, ang naglalabasan mo, saka nakikita mo na. Tapos ano okay sa economy? Oo. Parang puto ka. Ano sinasabi mo okay economy? Bagsak ang tourism, bagsak ang PSE, bagsak ang foreign investment, di ba? Ang taas ng dollar, ang taas Ang ng taas peso. ng dollars, di ba? Parang ano sinasabi mo okay tayo? Hindi tayo okay. Diyos ko. Actually, sa totoo lang, I don't know, pero pansin ninyo, yung, November na, di ba? Usually pag ganitong time talagang immediately after ng Halloween talagang yung kilig ng Pasko ramdam mo na sa hangin eh, di ba? Correct. Pero ngayon talagang Papasok sa pamilyang ito. oo. Wala magpapasok sa pamilyang ito hangga't hindi umuwi si PRRD. Ayan. So nakakadiri talaga. Okay pa rin ba mag-invest sa MP2 ng Pag-ibig? Basta kunin mo kapag ka hindi sa BBM yung presidente. O bibigyan ka ng panahon na wala na siya sa pwesto. Ayun. Yung kakasahod lang, sakto lang pambayad sa utang. Ito yung feeling ngayon, sabi ni The Great Explorer. Ginawa mo lahat para sa amin, tay. Kahit mapahamak ka, kaya kami naman, tay. Gagawin namin lahat para makauwi ka. Kami naman, tay, sabi ni Lenny. Ayan. Correct, ayun. So let's do it, Pahingayin natin, baka mag-TikTok uli ako. Gawin ko content. Oo, please. Oo, please. Anong tawag dito? Sa ngayon kasi, ang kick-off niya is going to happen on November 23. And after November 23, I hope every day na lahat ng Duterte supporters sa buong Pilipinas, no, at sa buong mundo, kung nandiyan kayo sa Amerika, you conduct your signature campaign also. Yan. Ang importante dyan is that when you do the signature campaign, kailangan yung i-livestream. Or i-video ninyo, then i-upload it later para makita ko sino yung pumirma. Habang pumipirma, you ask the people who are writing it na basahin yung letter, i-explain nyo ng mabuti. Yun yung mga kailangan kasi it's going to be part of the verification process na legit talaga yung taong pumirma doon sa campaign na yun. Ganon. So, importante yan, kailangan merong video coverage yung pirma. And also, ang isa pang aspect nun is, kung gusto nyo mag-iwan ng message for PRRD, alam niyo sa totoo lang, hindi kayang gawin ng yellow at saka mga pinks ito eh. Yung pipirma for a certain cause, mag-iiwan ng message for PRRD. Kasi naka-livestream, di ba? Or naka-video. Mag-iwan kayo ng message for PRRD. You leave a message expecting that the entire world is going to see it. Ganyan. So, iparamdam ninyo sa buong mundo bakit kayo pipirma at bakit kayo makikiisa at bakit gusto ninyong pauwiin si PRRD. Ayun. Joey, signature campaign,
Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.